Narito ang 10 pinakadelikadong bansa sa buong mundo. Number 10. Iraq. Kinikilala ang Iraq bilang isa sa mga pinakamapanganib na bansa dahil sa iba't ibang kadahilanan na may kaugnayan sa kasaysayan, politika at lipunan. Nakaranas na ilang dekada ng digmaan at kaguluhan, kabilang na ang Iran-Iraq War noong 1980s, Gulf War noong unang bahagi ng 1990s at ang naganap na pagsalakay noong 2003 na pinamunuan ng United States upang patalsikin si Saddam Hussein mula sa kapangyarihan. Bukod pa dito, ang mga sumunod na labanan kontra sa mga insurgent groups tulad ng Al-Qaeda at ISIS. Ang mga tunggaliang ito ay nagdulot ng malawakang pagkawasak at pagkawalan ng buhay. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin silang nakakaranas ng iba't ibang uri ng karahasan tulad ng pambobomba, pagkitil at mga labanan sa pagitan ng mga sekta. Kahit na mayaman sa langis ang Iraq, nahaharap pa rin ito sa malaking suliranin sa ekonomiya tulad ng kawalan ng trabaho, korupsyon at mahinang infrastruktura. Ang mga problemang ito ay nagresulta ng instability ng bansa. Number 9. Sudan. Ang Sudan ay nakaranas ng maraming kaguluhan sa politika, kabilang ang mga kudita at pagbabago sa pamumuno. Ang instability na ito ay nagpapahirap sa pamahalaan na mapanatili ang kaayusan at magbigay ng mga serbisyo sa mga mamamayan. Iba't ibang grupo ang naglalaban para sa kontrol ng lupa at kapangyarihan. Ang mga ulat ng pang-aabuso sa karapatang pantao tulad ng karahasan laban sa mga sibilyan ay ilan lang sa mga dahilan kung bakit ang bansa ay isang mapanganib na lugar para sa mga residente at mga bisita. Naharap din sila ngayon sa mga malalaking hamon sa ekonomiya, kabilang ang kahirapan, kawalan ng trabaho at pagtaas ng mga presyo. Ang mga suliraning pang-ekonomiya ay maring magresulta ng kaguluhan at pagpapahirap sa mga tao sa pag-akses sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at healthcare. Number 8. Somalia. Sa loob ng maraming taon, ang Somalia ay nakakaranas ng civil war. Iba't ibang grupo ang naglalaban para sa kontrol ng bansa na nagiging sanhi ng labis na kawalan ng seguridad at katiyakan. Namamayagpag ang terorismo tulad na lang ng grupo na Al-Shabaab na may kaugnayan sa Al-Qaeda at nagpapatupad ng mga pag-atake sa bansa. Di rin mawawala ang pamimirata sa lugar na noon ay isa itong malaking problema. Ang kanilang baybayin kasi ay kilala para sa ganitong gawain. Inaatake ang mga barko na dumadaan, kinikidnap ang mga tao para sa ransom. Sa bansa ding ito, karamihan sa residente ay mahihirap at kung minsan ay hindi sapat ang pagkain. Dagdag pa ang tagtuyot at mga kaguluhan na siyang nagpapahirap sa kanila na maghanap buhay. Number 7. Ukraine. Ang Ukraine na matatagpuan sa Eastern Europe ay isang bansa na nasa gitna ng isang geopolitical na labanan sa pagitan ng mga bansa at puwersa sa East at West. Ang patuloy na conflict sa Eastern Ukraine na nagsimula pa noong 2014 ay nagpataas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na Ukraine at Russia. Nagdulot naman ito ng digmaan at libo-libong tao ang nasawi. Umabot din sa 30% o milyon-milyong kataong lumikas mula sa kanilang mga tahanan at nagresulta sa mga seryosong emerhensiya kung saan maraming tao ang nangangailangan ng tulong. Sa kabila ng mga pagsisikap na mapabuti ang sitwasyon, ang Ukraine ay nanatiling unstable at laganap ang katiwalian. Ang ekonomiya ay nahihirapang bumangon mula sa mga epekto ng digmaan na nagresulta rin ng mataas na antas ng inflation, kawalan ng trabaho at kahirapan. Umaasa ang Ukraine sa mga foreign aids at loans mula sa IMF upang mapanatili ang ekonomiya nito. Number 6. Russia. Ang Russia ay pinakamalaking bansa sa mundo at kilala sa pagiging mapanganib. Ang kanyang patakaran sa panlabas na politika ay kadalasang kinakatuwa ng pagkakaroon ng agresyon at mga hakbang sa kapangyarihan. Noong 2014, inangkin ng Russia ang Crimea mula sa Ukraine na nagdulot ng international na pagkondina at pagpapatupad ng mga sanctions laban sa bansa. Inakusahan din sila ng pangingialam sa mga foreign elections, kasama na ang eleksyon sa presidente sa United States noong 2016. Dahil sa mga aksyong ito, nagkaroon ng reputasyon ang Russia bilang isa sa pinakabayolenteng bansa sa mundo. Sa loob ng bansa, sila ay may hinaharap ding ilang mga hamon. Ang pagtutol sa politika ay kadalasang sinusupil ng matinding pagpapahirap at ang gobyerno ay nakusahan ng paglabag sa karapatang pantao. Malawak ang katiwalian na may mga isyu ng suhol at pandaraya ng pondo na malaking suliranin sa parehong pampubliko at pribadong sektor. Ang North Caucasus region sa Russia ay lalong nakakabahala. Dito ay may Islamist insurgency at separatist movements na nagdulot ng malubhang banta sa seguridad. Ang Chechnya halimbawa ay naging lugar ng maraming digmaan at patuloy na tunggalian. May mga ulat ng paglabag sa karapatang pantao at extrajudicial killings. Ang rehiyon ay kilala rin sa mataas na antas ng krimen at katiwalian. Number 5. Democratic Republic of Congo.
Ang kahirapan at politikal na kaguluhan ay araw-araw na pangyayari sa Democratic Republic of Congo, kung saan ang mga rebelde at armed forces ay malayang naglalakbay sa ilang lugar. Karaniwan ang mga krimen tulad ng pagpaslang, panggagahasa, pagnanakaw, pandurukot at paghaharang sa mga highway. Mayroong higit sa 100 armadong grupo ang bansa. Ang mga grupong ito ay lumalaban para sa iba't ibang mga dahilan, kabilang ang kontrol sa lupa, mahahalagang mineral at mga yaman na matatagpuan sa bansa at kapangyarihan. Dahil sa maraming grupo na may magkaibang layunin, ang labanan ay komplikado at mahirap pigilan. Number 4. South Sudan. Ang South Sudan ay naging independent nation noong July 9, 2011 pagkatapos ng isang referendum na ginanap noong January ng kaparehong taon. Bagamat sa simula ay may pag-asa para sa isang magandang kinabukasan, nahirapan ng bansa na mapanatili ang stability nito. Simula kasi ng kalayaan ng bansa, nagkaroon ng hidwaan si Pangulong Salva Kiir at ang kanyang dating pangalawang pangulo na si Riek Machar, hanggang sa nagkaroon ng civil war noong December 2013. Nagdulot ito ng paglikas ng milyon-milyong katao at libo-libo ang namatay. Ang labanan ay nag-ugat sa mga malulupit na karahasan mula sa magkabilang panig, kabilang ang panggagahasa, pagpaslang at paggamit ng mga batang sundalo. Diniklara ng United Nations ang pagkakaroon ng tagutom sa ilang bahagi ng bansa at mahigit 7 milyong katao ang nangangailangan ng tulong. Di naman nakaligtas ang mga aid workers at journalists dahil sila din mismo ay tinatarget ng mga armadong grupo. Ang bansa ay sagana sa likas na yaman tulad ng langis, ginto at may matabang lupa. Ngunit hindi ito nagdulot ng kasaganaan. Sa halip, nagiging sanhi ito ng karagdagang tungkalian at katiwalian. Inakusahan ang pamahalaan na maling pamamahala sa mga yaman na kung saan kaunti lamang ang nakukuhang benepisyo o pakinabang ng mamamayan. Number 3. Syria. Ang Syria ay sinira ng patuloy na labanan, kung kaya't napabilang ito sa pinakamapanganib na bansa sa buong mundo. Mula nang magsimula ang civil war noong 2011, naging sentro ito ng karahasan at instability. Maraming armadong grupo ang nag-aagawan para sa kontrol ng teritoryo at mga yaman. Tinatayang 90% ng mga Syrian ay nasa below poverty line. Ang mga pumupunta sa Syria para sa pagtulong o pamamahayag ay patuloy na nahaharap sa banta sa karahasan at pagkidnap. Ang kakulangan sa batas at kaayusan kasama ang kawalan ng gumaganang pamahalaan ang siyang nagpapahirap at mapanganib para sa mga mamamayan at sa gustong bumisita sa bansa. Number 2. Yemen. Matatagpuan sa southern part ng Arabian Peninsula ang bansa at nasa gitna ng isang malupit na civil war mula pa noong 2015. Ang digmaang ito ay nagdulot ng maraming karahasan, dahilan upang iwan ng mga tao ang kanilang mga tahanan. Iba't ibang grupo ang naglalaban sa gyera, tulad ng mga puwersa ng gobyerno, mga rebelde na tinatawag na Houthis at mga taong nagnanais na humiwalay mula sa bansa. Dahil dito, naging komplikado at hindi ligtas ang sitwasyon. Ang mga tao sa Yemen ay lubos na naghihirap dahil sa digmaan. Marami sa kanila ang hindi nakakakain ng sapat, nagkakasakit, hindi makapagpa-check up sa doktor at napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Ang krimen sa bansa ay lumala, kung saan mas maraming pagdukot, pagnanakaw at iba pang krimen ang nagaganap. Ang mga makapangyarihang grupo ay sangkot sa mga iligal na aktibidad na ito. Ang pamahalaan ng Yemen ay mahina at may malawakang katiwalian na siyang nagpapahirap sa mga mamamayan. Number 1. Afghanistan. Bago tayo magpatuloy, i-like mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Ayon sa ulat ng GPI, ang Afghanistan ang pinakamapanganib na bansa sa mundo ngayong 2024. Ang isang malaking dahilan ay ang patuloy na tunggalian at instability na nangyayari sa mahabang panahon. Ang Taliban at iba pang mga extremist group tulad ng ISIS at Al-Qaeda ay isang malaking banta. Inaatake nila ang mga karaniwang mamamayan, gobyerno, mga gusali at pati na rin ang mga target mula sa iba't ibang bansa. Maraming Afghan ang dumadanas ng kakulangan sa pagkain, healthcare at tirahan dahil sa sitwasyon. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng malaking krisis para sa mga mamamayan. Ang kahirapan ay malaking suliranin din at ang pamahalaan ay nahihirapan sa problemang ito, kaya hindi nila maibigay ng maayos ang mga serbisyo sa mga tao. Bukod dito, kilala ang Afghanistan sa pag-produce ng maraming droga tulad ng opium at heroin. Ang kalakarang ito ay nagdudulot ng mas maraming krimen at nagpapalala sa sitwasyon.